Hindi lang mga bata, pati na rin matatanda nahuhumaling sa mga video game gaya ng Clash of Clans. Bagamat wala naman daw masama sa paglalaro nito, payo pa rin ang mga eksperto maghinay-hinay lang sa oras na inilalaan para rito. May report si Cara David. 6 na taon nang ka-live-in ni Joy ang kanyang boyfriend na si Robert, di nila tunay na pangalan. Sa haba ng kanilang pagsasama, ni minsan di raw nangaliwa ang kanyang kasintahan. Pero nitong nakaraang taon, nagkaroon siya ng bagong karibal. Hindi ibang babae kundi isang video game, ang Clash of Clans. Ayon kay Joy, 16 to 20 hours kada araw ang ginugugol ng kanyang boyfriend sa paglalaro ng Clash of Clans. Nag-alarm pa siya to check set niya yung cellphone niya to certain time, i-alarm niya na i-check niya yung COC. Pero yung anak niya, hindi niya na-check. Sa Clash of Clans, nagtatayo ka ng isang kampo o kaharian na gwardyado ng mga armas at sundalo. Naglalaban-laban ng iba't ibang gamers para lusubin at pabagsakin ang kampo ng iba. Ayon kay Joy, imbis na bantayan raw ni Robert ang kanilang anak, ang kanyang kaharian sa Clash of Clans ang binabantayan ng kasintahan. Kaya nitong Mayo, nagdesisyon si Joy na tuluyan ng hiwalayan si Robert. Sa sobrang dami ng mga nahuhumaling sa video game na ito, pati nga si Pangulong Aquino, nagpaalala na sa mga estudyante na hinay-hinay lang sa COC. Tapusin muna ang mga takdang aralin bago ang raid sa Clash of Clans. Matagal nang laganap ang video game addiction lalo na sa mga kabataan. Noong 2012, gumawa ako ng dokumentaryo ukol dito at nakilala ko si Mark, isang college student. Sa computer shop na siya natutulog. Katunayan, nang ma-interview ko siya noon, 30 hours na siyang gising at ang pera niya pang tuition naubos na sa computer games. Pero yung 15,000 na allowance na binibigay sa'yo ng tita mo, magkano doon ang nagagastos mo sa pag-computer? Tingin ko po 50-50. 50%. So 7,500. Opo. Sa computer lahat ng Opo. Nakilala ko rin si Doy, isang palaboy sa kalye. Pero lahat ng limos na kanyang natatanggap, sa online gaming lang pala napupunta. Sa akin siya, parang totoong buhay siya. Aha. Pag ginawa mo siya, kung sa siya nagagalaw. Nagagalaw siya kahit siya pumunta. Dinadamit ako ng magandang maayos. Tapos gamit. Binibigyan ko siya ng pet. Para paangasin siya. Para hindi siya api-api ng mga... Ayon sa isang psychiatrist, escapism o pansamantalang paglisan sa realidad ang habol ng mga naa-addict sa video games. In this, ikaw nasusunod. Unlike in reality, In reality, at times, hindi ka nasusunod. And the reality of life is harder. So, nag-escape ka. dagdag pa ni Dr. Arsena, ang nakakatakot sa video game addiction, tila harmless ito sa simula. Pero kapag nagtagal, Para siyang nagdodroga ka rin eh. Nagiging dependent ka eh. payo ng mga eksperto habang maaga pa, dapat maglatag na ng patakaran ng mga magulang ukol sa paggamit ng internet at paglalaro ng video games ng kanilang mga anak. Cara David, GMA News.